Para sa araw na ito, ang kaso pong ating tatalakayin ngayon ay ang kasong yumanig sa buong France, ang kaso ni Lydia Guardo. Isang babaeng dumanas ng pinakamatinding pang-aabuso mula sa kanyang ama at madrasta sa loob ng mahigit 20 taon. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na tumakas, wala pa rin siyang nagawa at nauwi sa pagsilang sa 7 anak niya sa kanyang sariling ama. Si Lydia Guardo ay ipinanganak noong November 13, 1962 sa Paris. Gayunpaman, upang maunawaan ang mga pangyayaring naganap, kailangan po nating bumalik sa taong 1956 nang magpakasal sina Raymond at ang kanyang kasintahang si Jacqueline. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng 2 anak, sina Bruno at Nadia. Gayunpaman, pagkatapos maisilang si Nadia, nasintensyahan si Raymond ng 5 taon sa bilangguan para sa pagnanakaw. Sa panahon ng pagkakakulong, ipinagtapat ni Jacqueline kay Raymond na nabuntis siya ng ibang lalaki. Ngunit ang nakakagulat ay pinili ni Raymond na kilalanin at ibigay ang kanyang apelyido sa bata, at ang batang ito ay pinangalan ng Lydia. Nang makalaya mula sa bilangguan, hiniwalayan ni Raymond si Jacqueline na naiwang mag-isa kasama ang 3 anak. Sa pakiramdam na hindi na kayang palakihin ng mga bata, nagpasya siyang ibigay ang mga anak sa Director ng Health and Social Affairs at ipinaampon sa isang pamilya. Gayunpaman, si Bruno, ang panganay na anak, ay nananatiling umaasang babalikan sila ng kanilang mga magulang balang araw. Higit pa rito, habang nasa bilangguan, tumugon si Raymond sa isang dating ad sa pahayagan at nakipagrelasyon sa babaeng nakangalang Lucine Alpat. Matapos siyang makalabas ng bilangguan, nagpakasal sina Raymond at Lucine at biglang nagpasya na kunin ang kanyang mga anak. Marahas siyang pumunta sa bahay ng pamilyang umampon sa kanyang mga anak na may dalang shotgun. Pinilit silang ibigay sa kanya ang 3 bata at pinagbantaan ng pamilya na tatapusin kapag may ginawa sila tungkol dito. Pagkatapos ng traumatikong karanasan na ito, lumipat sina Raymond sa isang tahimik na lugar. Pagdating doon, sinabi ni Raymond sa mga bata na si Lucine ang magiging bago nilang ina at na kailangan nilang sundin ito. Tila maganda naman ang kanilang unang taon ng pagsasama. Hindi sigurado ang mga detalye, ngunit may pension si Raymond at nakapagbukas ng isang negosyo sa printing cards and stationery sa isang truck. Ngunit di nagtagal, nagsimula silang magbago. Nagsimulang sumailalim ang magkakapatid sa pang-aabuso at pangmamaltrato mula sa kanilang ama at madrasta. Ayon sa testimonya ni Lydia, ang una niyang naalala mula noon ay nakita niyang sinaktan ni Raymond ang kanyang kapatid na si Bruno. Di nagtagal ay bumili ang kanilang ama ng trailer para dalhin ang buong pamilya sa bakasyon sa dagat. Nagsasaya ang lahat sa dalampasigan nang lapitan ni Raymond ang kanyang anak na si Nadia mula sa likuran at idiniin dito ang kanyang katawan. Pilit na kumakawala si Nadia na ikinatuwa naman ni Raymond ang pagpupumiglas sa kanya ng anak. Mula sa sandaling iyon, naging subject si Nadia ng maitim na pagnanasa ng kanyang ama. Naaalala ni Lydia na isang beses noong wala ang kanilang madrasta, dinala ni Raymond ang kapatid niyang si Nadia sa trailer. Narinig nila ang pag-iyak ni Nadia at ang pagmamakaawa nito sa ama na tumigil na. Siya ang unang pinagsasamantalahan ni Raymond. Sa patuloy na pagmamalupit sa magkakapatid, naging normal na ang hiyawan at palo sa kanila. Tumigil na rin sila sa pag-aaral, pero si Lydia ay hindi kailanman nakapasok ng paaaralan. Marahil dahil sa hindi kasi siya biolohikal na anak ni Raymond. Ayon mismo kay Lydia, pagkalipas ng maraming taon, nagsimula ang tunay na pang-aabuso sa kanya sa pagitan ng 1970 at 1971, noong siya ay halos 8 taong gulang pa lamang. Ang unang dokumentadong pang-aabuso ay ginawa ng kanyang madrasta. Yun ay dahil sa nadumihan si Lydia habang naglalaro. Inilagay siya ng madrasta sa isang bathtub na may kumukulong tubig. Nakita na lang ni Lydia ang pag-angat baba ng kanyang natuklap na balat sa binti, habang marahas na kinukuskus ng malaking brush ng kanyang madrasta. Nang marinig ang mga sigaw ni Lydia, hinila siya ni Raymond palabas ng bathtub. Inilagay siya sa kama at pinahiran ng mantika
ang kanyang mga paso. Ngunit napagtanto niyang masyadong malubha ang mga pinsala ni Lydia, kaya kinailangan niyang dalhin ito sa ospital. Dito natukoy ng mga doktor na nasa 3rd-degree burn ang mga paso ni Lydia. Upang bigyang katwiran ang insidente, iniugnay ni Raymond ang mga pinsala ng kanyang anak sa isang insidente na dulot ng pamunuan ng gusaling kanilang tinitirhan. Sinabi niyang masyadong mainit ang temperatura ng tubig na sinet up sa mga gripo ng gusali. Sa tindi ng pinsalang natamo, kinailangang ipasok sa ICU si Lydia at kalaunan ay inilipat sa burn unit sa ibang lungsod kung saan siya nanatili ng ilang buwan. Bagamat si Raymond ay palaging nasa tabi ng kanyang anak habang ginagamot, hindi niya ito ginagawa bilang isang nag-aalalang magulang. Ang kanyang presensya ay para lang matiyak na hindi sasabihin ni Lydia ang tunay na katangian ng kaganapan. Hindi nagtagal na pagod si Raymond sa ospital at sinabing iuuwi niya na ang kanyang anak sa pagsisiguro sa mga doktor na ipagpapatuloy niya mismo ang paggamot kay Lydia na ginawa naman ni Raymond. Ngunit ito na rin ang naging simula ng hindi naaangkop na paghawak niya kay Lydia. Kapag naliligo at nagpapalit ng benda, hinahawakan siya ni Raymond kung saan-saan. At isang araw ay nagdala pa siya ng kamera sa ilalim ng dahilan ng pagpapadala ng ebidensya sa insurance company para makatanggap ng compensation. Pinilit niyang kunan ng litrato si Lydia na nakangiti sa kanya at iyon nagsimula ng kanyang pang-aabuso sa anak. Isang umaga sinabi ni Raymond na niresitahan ng doktor si Lydia ng ibang gamot kaya't pinilit niya ang anak dito. Ilang sandali pa halos wala nang malay si Lydia pero kahit na may sedative effect, nararamdaman niya ang sakit ng paggalaw sa kanya ng kanyang ama. Ang panghahalay na ito ay naging pang-araw-araw na gawain na hindi lamang nasaksihan ng kanyang madrasta. Sa katunayan, wala siyang pakialam at hinimok pa ang kanyang asawa na ipagpatuloy ang ginagawa. Sa inosenteng isip ni Lydia, normal lang ang nangyayari. Mahal siya ng kanyang ama, kaya hindi siya nito gagawa ng masama. Napag-alaman din na sa trailer truck na pinagtatrabahuan ni Raymond sa paggawa ng mga cards, meron siyang litrato ni Lydia na walang damit at sunog ang mga paa. Ito ay para sa layuning makakuha ng atensyon ng mga tao at makaakit ng mga customer sa negosyo. Kasama ang mga larawan, naglagay siya ng mga posters na may nakasulat na nagdusa ng matinding paso ang kanyang anak pero hindi siya binabayaran ng insurance company kaya't sumisigaw siya para sa hustisya. Pinilit niya rin si Lydia na samahan siya nito sa trabaho upang mailantad ang sarili para makita ng mga tao ang kanyang mga peklat at sa ganitong paraan sinamantala niya ang pag-apila sa habag ng mga tao. Sa paglipas ng mga taon ng si Bruno, ang panganay na anak ay tumuntong ng 15 anyos, nagpa siya itong lumayas dahil nakaranas din siya ng panghahalay mula sa kanyang ama. Sa kabila ng pag-uulat ng pisikal na karahasan, hindi rin pinapansin ng pulisya ang ulat ng panggagahasa. Walang ginawa ang mga otoridad sa kanilang idinulog ng mga reklamo. Sa kabilang banda sa bahay, si Nadia at ang kanyang kapatid na si Lydia ay nagsimula ng magbago ang pangangatawan dahil sa pagdadalaga. Nang makita ang mga pagbabagong ito, sinimulan ng kanilang ama na lagyan ng mahigpit na benda ang kanilang mga dibdib. Sa sobrang higpit, nahihirapan na silang huminga ng maayos. Matagal kong palitan ang mga bendang ito na humantong sa dalawang magkapatid sa napakahirap na sitwasyon at pangangamoy. Makalipas naman ng ilang taon, bumalik si Bruno para sa kanyang kapatid na si Nadia. Ngunit si Nadia lamang ang kanyang kinuha. Iniwan niya ang bunso nilang si Lydia. Dahil sa mag-isa na lang, 3 beses sa isang araw na kung makipagtalik sa kanya ang kanyang ama at araw-araw itong nangyayari. Ilang beses na sinubukang tumakas ni Lydia, ngunit nang pumunta siya sa himpilan ng pulisya, hindi sila naniniwala na kaya yung gawin sa kanya ng kanyang ama dahil kilala si Raymond sa komunidad na isang napakabuting tao. Isa pa, sinimulan na rin palang ipagkalat ni Raymond na may problema sa kalusugan ng pag-iisip si Lydia. Sa makatuwid, hinatid lang siya ng mga pulis pabalik sa bahay nila at hindi man lang sinubukang mag-imbestiga.
Dahil dito, ikinadena siya ng kanyang ama sa atik. Pinarusahan siya ng husto dahil sa pagtakas. Binugbog niya si Lydia, muling hinalay ng maraming beses at pinasukan pa ng kung ano-anong bagay ang ari ng dalaga bilang parusa. Pinagbawalan din si Lydia na makipagrelasyon sa kahit sinong mga lalaki, lalong-lalo na sa mga kaedad niya. Nang tumuntong siya ng 18 anyos, nagkaroon ng paluktot na ideya si Raymond na oras na para kay Lydia upang magsimulang magkaanak. Ang kanyang determinasyon na makamit ang layuning ito ay napakatindi. Tinatali niya papaitaas ang mga binti ng dalaga sa tuwing hinahalay niya ito. Ilang beses niyang ginagalawang dalaga sa isang araw at araw-araw niya itong ginagawa upang masigurong mabuntis niya talaga si Lydia. Sa pamamagitan nito sa edad na 19, nabuntis si Lydia sa unang pagkakataon. Nakatali siya sa loob ng halos 9 na buwan dahil gusto ng kanyang ama na pigilan ang anumang pagtatangkang pagpapalaglag. Ipinanganak ni Lydia ang kanyang panganay noong December 8, 1982. Ipinangalan siya sa kanyang ama na lolo rin niya na Raymond. Ang unang anak na ito ay sinundan pa ng 6. Isinilang niya si Bruno noong December 1986, si Remy noong April 1988, si Regis noong 1989, si Bryce noong April 1991 at si Boris noong January 1993 at ang huli ay pinangalan ng Rudy noong April 1996. Ang lahat ng mga sanggol ay kinuha mula kay Lydia at nasa responsibilidad ni na Raymond at ng kanyang asawa. Tuwing manganganak si Lydia, dinadala siya ng kanyang ama sa isang ospital sa labas ng lugar ng bayan na kanilang tinitirhan. Sa ilalim ng banta ng ama na babawian siya nito ng buhay, pinilit niya si Lydia na sabihin sa mga doktor na mag-asawa sila. Alam na alam ni Raymond kung paano siya manipulahin. Natapos ang malupit na kwento noong 1999 nang magsimulang magdusa si Raymond ng mga problema sa kalusugan dahil sa diabetes. Sa kabila ng pagkakaputol ng mga daliri sa kanyang kaliwang paa, hindi pa rin pinansin ni Raymond ang mga tagubiling medikal na humantong sa mabilis na paglala ng kanyang kalagayan. Isang araw pumunta si Lydia sa ospital para bisitahin ang kanyang ama dahil na ospital ito. Kaya lang ipinaalam sa kanya ng doktor na nalagutan na ng hininga ang kanyang ama mula sa isang pulmonary embolism. Sa kabila ng lahat, nagdalamhati pa rin si Lydia sa pagkawala ng kanyang ama. Sobra din siyang nagluksa. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag, ngunit ang kakilakilabot na lalaki ngayon ay ang tanging siguradong mayroon siya sa kanyang buhay. Ngayon tapos na ang paghihirap, nakalaya na si Lydia at ang kanyang madrasta ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Kaya nagtapos ang isang kwento ng pangmamalupit, panghahalay at pagkukulong na tumagal ng 28 years. Si Lydia ay 36 years na noon at sa wakas ay nakaranas ng kalayaan. Kailangan niya ring harapin ang mahirap na landas. Wala siyang pinag-aralan, hindi siya marunong magbasa o magsulat at wala rin siyang trabaho. Kailangan niyang buuin muli ang kanyang buhay at magtatag ng isang relasyon sa kanyang 7 anak. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng maraming taon na hindi pinansin, binigyan siya ng mga otoridad ng suporta. Noong 2007, nagawa niyang dalhin sa hustisya ang kanyang madrasta na noong panahong yun ay 68 years old. Ngunit para sa kanya ang hatol ay hindi may tuturing na isang katarungan dahil ang kanyang madrasta ay nasintensyahan lamang ng 3 taong pagkakakulong noong February 18, 2007. Ito ay dahil sa hindi pagpigil ng kanyang madrasta sa mga krimeng ginawa sa kanya ni Raymond. Nalaman din na pinagsamantalahan ng kanyang madrasta ang isa sa mga anak ni Lydia. Noong 9 na taong gulang pa lamang ang kanyang nasabing anak. At dahil dito ang sintensya ay inapila at binigyan ang kanyang madrasta ng sentensyang 4 na taong pagkakakulong. Noong 2008, nagkaroon ng lakas ng loob si Lydia na ibahagi ang kanyang karanasan at sa pakikipagtulungan ng isang journalist, isinulat ang aklat na pinamagatang The Silence of Others. Dito ikinuwento niya ang 28 years na pagdurusa na kanyang pinagdaanan. Pinuna niya ang mga ahensya ng estado na sa tuwing sinusubukan niyang tumakas, binabalik siya ng mga ito sa kanyang tahanan na para sa kanya ay isang malaking impyerno. Naging positibo ang kwento ni Lydia
ay nang matapos siyang makalaya sa kamay ng kanyang ama, nakilala niya si Sylvian Serco na dumating sa kanyang buhay para magbigay ng suporta at pagmamahal. Di naglaon ay nagpakasal ang dalawa at nagkaroon ng 2 anak. Ngayon si Lydia ay isa ng masayang ina sa kanyang 9 na mga anak at natagpuan sa kanyang asawa ang lahat ng kaligayahang ninakaw sa kanya ng kanyang ama. Ano po ang tingin niyo sa kasong ito? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ito lang po para sa araw na to. Huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe kung hindi niyo pa po nagagawa. At pakipindot na rin po ng notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pang kaso. At sa muli, maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po tayong lahat.